in behalf sa mga Filipinos, no, hirong-hiro po ang dating sa inyo. At alam ko, napakahirap ng ginagawa nyo, lalo-lalo na yung may mga asawa at may mga anak. Kaya, sir, saludo sa inyong lahat dahil mahirap po itong ginagawa ninyo. Itong sinisiwalat ninyo ay mabibigat na tao. No? Pero ito ang aking tanong, may mga dokumento o ebidensya ba kayong ipinakita o ipinasa sa NBI kanina? And bigyan ko na rin ng follow-up question, ha? Kasi merong sinasabi itong si Director Matibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman nagtrabaho kay Saldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito? Sino dito yung 8 o meron po ba o wala? Linawin nga natin. Sige po. Sir, wala yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Boss Saldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Saldi ko. Paano ba kayo napasok bilang security ni Saldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Saldico mismo tumawag sa inyo o ni-refer lang kayo ng bawat isa? O may kaibigan kayo o may isang tao kayong parang handler? Sige po. Unang-una po, sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin pag-apply. So sa totoo lang po, sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi ko sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matucabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes, sir. So, wala pang 1 week, sir. Nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin at saka bawat isa sa amin, sir, magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training, sa Marines. So, yun pong hina-hire namin po sila para, siyempre, ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So, automatic, na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po, sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha kadalasan? Ang kuan kasi, sir, ang story po kasi niyan, yung si, ano po, sir, mga tulpo. Marines po kasi yung mga security niya. So, nag-usap po sila. Sabi po, Boss Saldi, ano ba yung mga security mo? Ganito, ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan yan hanggang kamatayan. Pero biniro niya, huwag mo lang gutumin. Yan. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong may mga nagtataka, hindi, sinisiraan lang yan si Martin Romualdez, hindi naman niya nagtrabaho kay Saldico. So, ngayon, i-close na natin yung diskusyon na yon na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico. Dahil lahat po kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Okay? May katibayan po kami, sir, na may mga company ID po kami. Ayun. Maganda May yan. mga picture ba kayo, sir, with Saldico? Meron po, sir, meron. Talaga. Dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin, nangangailangan lang daw kayo, kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi nyo? Hindi ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin, sir, bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming counting na ipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir. Hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Ito pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, yung iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo? Diba? So, paliwanag yun na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po.
Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case ng civilian ako wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Labas ng Philippine Navy, laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then, ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos, inayos ko po yung kaso ko sa regional doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So, matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then, naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution, yung case. Tapos, pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although, sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So, yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yun, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So, masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun, sir. Naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yon. Pero tinanggap ko pa rin po kasi sumobra na po ako doon sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir. Dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa korte Prosthetic po. murder. Opo. So, malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na Tapos po. hindi kayo pinabalik. Opo, sir. Ganun po yung nangyari. So, yun ang dahilan dahil daw, hindi dun sa murder, kung hindi dahil matagal daw kayong nawala. Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding this honorable discharge? Yes, sir. Magandang gabi po. Sa case ko naman po, sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po. Problema sa tatay ko noon nagkasakit. So, during that time, nasa line ako ng pamamanihikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So, na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir? Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Lala na, sir. 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, desisyon po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa korupsyon, hindi lang sa flood control, sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Nagit ninyo na merong media na pinagdeliveran o merong PR. Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes, sir. Para sa akin kasi na-assign ako sa binanggit na media personality o media, sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din, kasi parang meron nga kaming na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa hindi ko lang muna sa bagitin sa establishment. Basta bandang rin, sir. Madirig na siya. Tomas Morato. Diyan din banda. Tapos alam mo naman, sir, maraming mga matitinding mga pangalan diyan. So
sa mga media, meron din nga ako kaming na dideliveran ni natin sa bahay nila every week. Tapos meron Once a week po, sir. Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran diyan sa station, sa drop-off lang, pabutan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope, sir? ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan pag alis niya papunta ibang bansa o bago pa siya mapunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya, sir, sa papunta ibang bansa po. Doon po kayo nawalaan ng trabaho sa kanya. Yes po, yes Pero po. nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya. Dyan po sa kanya po. Okay. Malinaw. Yes po. Sige po. Ayun. Sir, kailan nyo na-realize na yung dinideliver nyong maleta o basura, pera na ng gobyerno? Nare-realize ko po nung kasagsagan ng andun ako sa kanya dahil minsan nagpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din yung AA niya, ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, ganun po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po? Kailan nyo po na-realize na, uy, sandali, medyo may mali na dito Medyo sobra-sobra na tong pinamimigay namin Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun, sir, yung dito, sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan. Ang pagkakalam po namin, sir, kasi negosyante nga si boss, sir. Yes po. Okay. So, naintindihan ko na. Kasi tinatanong ng iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita na ganito? Meron pala, noon pa, meron ng ganon dahil sa negosyo niya. Yes po, sir. Okay. So, maliwanag sa atin, no? Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila, sir, na ito palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero eto, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon, kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligod. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion. At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po pinasubok na hindi. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi, sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan, sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan, sir, hindi naman sa machine. So, hindi kayo nagbibilang, yung EA. EA, sir. May idea. Mga government officials, pwede pa natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Oh, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sumagot. sino po. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating Speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, personalidad? doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas nyo pinagdi-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos?
Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon at Kailan ilang nagsimula? beses at kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po Okay. partida ni BBM. Ito na yung tanong siguro. direct tayo Diretso na. ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Wala sir, magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ah. Ang timeline sir, nung ako yung diyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sandali, sino itong boss? Si Saldico? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ano? ito pong building na to kay talaga, confirm kay Senator Soto. Opo, kasi nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko lang alam sir. Kasi ang ginagawa niya Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumideny si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Yari tayo dyan. So sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, minsan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Hindi, paano mo nasabi yun na Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to? One time lang ba to nangyari? O regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako Ano ba sa iba na... Actually, sir, dalawa kami noon nagpunta doon sa baba ng Shangri-La sa lugar level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 Horizon. Saka may mga iba pa kami mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na lang yung isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon? Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos ng ibang araw, yun na, i-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal, nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya?
Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kapats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sally Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit yan, Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media sa sir, siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike. Yes, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman? Yes po. Nung nalipat ako sa team ni Madam, ni Maylin Arco, si top taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna bagkitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siya ang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo, eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. Kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses. Si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nawalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga... Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki. Hindi yung maliit. Makapal na paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya huwag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga.